Ilang minuto rin ang tinagal ng pag-iyak ko sa bench na iyon na nasa tapat ng building. Panay lang ang paggawa ko roon at naubos din halos ang tissue na ginamit ko pangpunas ng aking uhog at sipon. Mas napaiyak din ako noong may managhagis sa akin ng barya. Umalis na lang din ako nung may mag-video sa akin. Gusto ko sanang i-take advantage ang pagkakataong yun. Nasiraan ang kumpanyang naglagay sa akin sa listahan ng mga empleyadong pwedeng masali sa layoff. Marami-rami kasi ang kumuha sa akin ng video at malaki ang tsansang isa sa mga iyon ay vlogger. Hindi ko pa rin iyon ginawa kasi umaasa pa rin ako na hindi nila ako sisibakin. Kapag mahirap ka, hindi mabango ang pangalan mo, ang apelyido mo at walang koneksyon. Hindi mo pwedeng banggain ang nagbangga sa'yo, lalo na kung yung taong yun ay siyang kinakapitan mo. Sa madaling salita, kiss in the ass ka palagi at wala ka laging choice. Pero hindi ibig sabihin na panghabang buhay na iyon. Gagawin mo lang yun ng ilang buwan o taon. Gagawin mo lang yun ng pansamantala. Habang binubuo mo pa ang pangarap mo. The process is always like that. No one in this world who lacked in resources and connections have not kissed someone's ass before achieving his or her dreams. Isang malaking insulto yun sa pride ng isang tao. Pero mas maigi na yun kaysa sa pagpili ng mga bagay na mas madaling gawin at hindi man lang nilalaanan ng pagod. Kagaya na lang ng pag-aasawa ng 4M. Pumasok ako sa isang butik, sa loob ng isang mall at sinukat ang ilang magagandang dress sa loob ng fitting room. Pinilit kong ngumiti sa harap ng salamin pero tinatraidor lang ako ng mga luha ko. Every time I tried to smile and pretend that I'm not really hurt, ay mas nasasaktan lang ako lalo. Sana naging maganda na lang kasi ako. That way siguro mas mapapadali ang pagtupad ko sa mga pangarap ko. Everyone will praise me endlessly dahil sa perfection ng mukha ko at pati na sa kung gaano kakinis at kaputi ang balat ko. People will worship me and businessmen will take advantage of it. They will hire me as their ambassadress and I will become the face of their businesses. And naturally, they will pay me a lot. At gamit ang perang ipangbabayad nila sa akin, magagawa ko ang i-maintain ang ganda ko. I can make my boobs bigger anytime at maglalaway sa akin ng mga maraming lalaki. And again, businessman will take advantage of it and the cycle would loop like a rat race. Hindi ako mauubusan ng pera at kahit ilang bahay ay ipatayo ko para sa mga magulang ko ay magagawa ko. Life would be so easy. Tuloy naisip ko kung mayroon ba talagang nilalang na mas intelektual at mas makapangyarihan kaysa sa mga tao. Dahil kung mayroon man, bakit hindi niya nalang ginawang pantay ang bawat isa? The world he built is an unfair world. And since it is unfair, it is painful and cruel. O baka mali rin ako, hindi ko rin alam. Akala mo isang pribilehiyo ang maging maganda? Naputol ako bigla sa malalim kong iniisip nang may tumabi sa akin habang nakatitig ako sa mga nakadisplay na damit sa harapan ko. Kumuha ang babae ng isang dress at itinapat iyon sa katawan niya. The girl is wearing a white sando and a very short maong pants. Bumubulwak din ang dibdib niya sa laki at halos masilaw rin ako sa puti ng legs niya. This girl is definitely a catch, pero may kung anong mali akong nararamdaman sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Ganda ko, di ba? Tanong niya sa akin habang ngumunguya ng chewing gum. That's it. It feels like her sophisticated beauty doesn't parallel with how she acts. Pero alam mo ba, isa tong sumpa. Tumawa siya. Pakiramdam ko kasi, maganda lang ako pero hanggang doon lang. Maganda lang. Hindi ako matalino, wala rin akong talent, at pakiramdam ko talaga ang bobo-bobo ko sa lahat ng bagay. Kaya yun, hanggang high school lang ako. Nakinig lang ako sa kanya habang nagsusukat siya ng damit. Madalas din akong nababastos nung una. Nasasaktan pa pero noong tumagal ay nasanay na rin ako. Pero minsan masakit pa rin, ang lakas lang kasi makababoy. Umiling-iling siya. Cindy nga pala. Inabot niya ang kamay niya sa akin.
Tatanggapin ko pa sana iyon kaso hindi ko nagawa nang may tumawag na sa kanyang palapit na lalaki. Aren't you done picking a dress? May bala ka bang bilhin ang lahat ng damit dito? Ani ng lalaki. Hindi ito nakasuot ng white gown pero nalaman ko agad na doktor ito dahil sa nakapulupot nitong stethoscope sa mahabang leeg. The guy has a nice frame. Matangkad din ito at hindi maitatangging pangdemonyo ang kagwapuhan. Tuloy naalala ko sa kanya yung lalaking hinalikan ko sa highway noong nalasing ako. Ano ba? Hindi pa ako tapos. Hinila na si Cindy ng lalaki. We need to hurry. Grandpa's waiting for us. Hindi na ako nilingon ni Cindy, kaya lumabas na rin ako ng butik. Nakakailang hakbang pa lang ako nang bigla akong pahintuin ng gwardya. Ma'am, suot-suot niyo pa yung dress. Nabayaran niyo na ba yan? Napatingin na lang ako sa damit ko at napanganga na lang nang matanto kong hindi ko pa pala nahuhubad ang dress na sinukat ko kanina sa fitting room. Ano ba yan? Meanwhile, tanggapin mo na lang kasi akong babysitter ni Brent. Tsaka wala ka ring assistant dito sa store mo kaya sige na Maris. Parang awa mo na. Hindi ko alam kung paano haharapin sina mama ngayong pansamantalang wala akong trabaho. Kahit isang linggo lang. Pakiusap ko kay Maris habang nagpiprito siya ng fried chicken. Natutulog si Brent sa duyan. Kaya nagawa kong mag-box ng mga napritong ng manok. Pagkatapos kong gumala-gala kanina sa mall, dito na agad ako pumunta. Thank you po. Balik po kayo. Ani ni Maris sa huli niyang customer. Hinarap niya ako. Agad akong napayuko. Hindi ko magawang mapatingin sa kanya. Deborah. Banggit niya sa pangalan ko. This time, napatingin na ako sa kanya. Mababa ang boses niya at seryosong-seryoso ang mga titig niya sa akin. Nakakuyom rin sa kamao niya ang apron bago niya lang tinanggal. Ayaw na ayaw kong magsinungaling ka sa mga magulang mo. Ani niya. Napayuko ako ulit dahil ang sakit ng narinig ko. Ayaw ko lang silang mag-alala sa akin. Marami silang iniisip kaya ayaw ko nang dumagdag. Paliwanag ko. Kahit na. Mababa at may punto pa rin ang boses niya. Oo na. Ani ko. Naisip ko bigla si mama at papa. Ang alam nila, masayang masaya ako sa trabaho ko, pero hindi iyon ang totoo. May bumara sa lalamunan ko. Nginitian ko siya. May tumulong luha mula sa mga mata ko. Ang totoo, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Lumapit si Maris sa akin at niyakap ako. Hinayaan lang ako ni Maris na manatili roon. Hindi na rin niya ako pinaalis dahil baka raw ano pa ang gawin ko sa sarili ko. Noong nagising si Baby Brent, inaliw ko lang siya at noong wala na ngang naging customer sa store niya, naginuman ulit kami. Iyon nga lang, ako lang yung umiinom ng may alcohol content habang siya ay gatas lang. Pinadede niya pa kasi si Brent kaya hindi maganda kung maglalasing siya. Oh! Biglang nagulat si Maris nang may kung anong nakita siya sa phone. Ano yan? Nahihilo kong tanong. Sinubukan kong sumilip sa phone niya pero nahilo lang ako kaya bumalik ako agad sa pagkakaupo. Nag-text sa akin yung isa sa mga suki kong customer na nagtatrabaho sa isang law firm. Diyan lang sa kalapit na building. Nagtatanong sa akin kung may kilala raw ba ako na single na babae. Bakit daw? Tanong ko. Isa raw sa mga lawyers nilang naghahanap ng pretend girlfriend sa loob ng isang linggo. Natawa ako sa sinabi niya. 4M. Hindi. Pagtanggi niya. Bachelor pa raw yung lawyer. At sa pagkaalam ko, iilan lang din yung lawyer sa law firm nila. At bali-balita rin dito na puro mga gwapo ang mga lawyer nila. Natawa ulit ako. Ano naman kung gwapo? Nakakain ba yun? Nakakain naman talaga. Tumawa ng pilya si Maris. Natawa rin ako at umiling-iling pagkatapos. I am a virgin, habang si Maris naman ay ilang buwan ng tigang. Kaya nakakatawa lang talagang maisip ang ganoong bagay. Napatitig siya sa akin. Bakit?
Tanong ko sa kanya. Nginitian ako ni Maris habang nanlalaki ang mga mata. Huwag mo sabi, ayoko no? Pero may compensation daw yung pagiging girlfriend. Nagwala bigla yung kalasingan ko nang marinig ko iyon mula sa bibig ni Maris. Nanlaki rin bigla ang mga mata ko. Ang sabi sa poster na sinend niya sa akin, eto, babasahin ko. A devilishly handsome lawyer is looking for a girl. Maganda. Kahit hindi gaanong maganda, basta babae o pwede ring binabae basta hindi mukhang lalaki. Aba? May kung anong bell ang tumunog sa utak ko. Pakiramdam ko ako yung hinahanap ng lawyer na iyon. Medyo mukha nga lang akong lalaki, pero babae talaga ako, no? Ito pa. At least 5 flat ang height. 5 flat ako! Sigaw ko. Age, not minor or senior citizen. At least 20 years old. Oh my God, I'm 22! Sangguni ko naman. Nagpatuloy si Maris. Presentable at higit sa lahat, yung hindi mabilis ma-fall. Hindi ako agad ma-fall, promise. Compensation. Napalunok ng laway si Maris nang basahin ng kadugtong. The attorney will grant you one wish so long as it doesn't exceed 1 million pesos. Job, pretend girlfriend for 1 week. Paano mag-apply? Desidido kong tanong sa kanya at niredy ko na nga ang mga gamit ko para makaalis. Napatingin na lang sa akin si Maris at napanganga. Teka, ayos lang na hindi maganda, di ba? Tama ba? Tanong ko. Tumango siya. Bigla akong napahalakhak na parang bruha. 1 million pesos, here I come! Umakto akong superhero at lumipad na palabas ng bahay ng best friend kong si Maris. This is it! Happening on Lexus World. Buong araw nang pinalano ng public relation team ni Attorney Lexus ang secret hiring sa pretend girlfriend niya. Ang team niyang ito ang pinaka-creative sa lahat, kaya ito ang binigyan niya ng kapangyarihan para gawin ang task na ito. At hindi nga siya nabigo dahil madaling ngang nakaisip ang mga ito ng solusyon sa hindi naman talaga dapat ginagawang problema ng law firm niya. But since he has previous clients who are women, and it is a bit sensitive with this kind of problem, ay kailangan niya pa rin itong ayusin. Who the heck cares if pagsasabayin niya ang ilang babae sa isang araw? It's his private life. At as if naman siya ang gumagawa ng unang move, when fact, it is always them who approach him. First by offering him their lustful motives. Ayaw niya rin naman maging bastos sa mga ito. Kaya imbis na ipagtabuyan ay pinagbubuksan niya ito ng pinto. Nililinaw rin naman ni Attorney Lexus sa kanila bago man mag-umpisa ang lahat na hanggang sex at fling lang ang kaya niyang ibigay at tandang-tanda niya rin kung paano sumasang-ayon ng mga ito. But look at what's happening right now. Those girls whom he had fling with are causing him this kind of turmoil. At para kay Attorney Lexus, this kind of act is telling him something about them, that they are already being greedy. Madalas kasi sa mga nakaka one night stand niya, ay nangihingi pa ulit ng second round o gusto pang makipagtalik ulit sa susunod na mga araw. Pero buong galang iyong tinatanggihan ni Attorney Lexus. When it comes to this kind of relationship na hindi man lang nagtatagal ng buong magdamag, ayaw niyang nag-uulit ng kaparehas. Once is done with a certain girl, and that certain girl is done with him, sinisigurado niyang hanggang doon na lang iyon at hindi na mauulit pa. No more season 2 or book 2. Kapag the end na talaga. Ang hirap talaga maging gwapo. Kanina, solo niya lang ang sofa sa receiving area, pero ngayon inukupa na rin ito ng 5 pang lawyers na gaya niya. Si Jude, si Brute, si Dex, si Jordan, at si Concept. Naipikit na lang ni Attorney Lexus ang mga mata niya nang maramdaman na ang mga presensya nito.
Hindi niya nilingon ang mga ito, pero kita niya sa gilid ng mga mata niya ang mga kuryosyong tingin nito sa kanya. Tumayo siya at pinagsasapak ng newspaper ang mga ulo nito. "Mind your own lives, you punk." Aniya. "Yes, attorney." Sabay-sabay na sagot ng 5. He smirks. These kids are younger than him at gustong-gusto niyang sumusunod ito sa kanya. Umupo siya ulit. Katabi niya si Concept na manghang-manghang nakatitig sa kanya. "Oh." Sita niya rito. He feels creepy by Concept's wide smile. "Attorney." Banggit nito. "Ilang buwan ko na kayong kasama at ilang buwan na rin kaming nagtatrabaho sa inyo, pero kapag nakikita ko kayo, namamangha pa rin ako sa kagwapuhan ninyo. You are already 27 years old, pero mukha pa rin kayong 7 years old." Anito. "Concept." "Attorney? Do you want to marry me?" Tumango ng mabilis si Concept, parang batang gustong bigyan ng candy. Sa 5 niyang juniors lawyers, ito ang pinaka-chismoso, pinaka-maingay at higit sa lahat. "But have you win your case today?" Dagdag ni Attorney Lexus. Tumayo bigla si Concept. Nagbow sa kanya at pati na sa 4 nitong kasama. Maya-maya pa, lumuhod ito sa harap niya. "Attorney, please spare my life." Ngumawa ito bigla. Napatingin si Attorney Lexus kay Jade, Brute, Jordan at Dex. Agad na umayos sa mga tayo nito. "Attorney, maliit na kaso lang ang hinandol ni Concept, pero pinadalan siya ng death threat ng kalaban, kaya na-distract siya." Esplika ni Jordan. May rule kasi si Attorney Lexus na kapag hindi na ipanalo ng isa sa kanila ang isang kaso, damay silang lahat. "Concept?" Tawag ni Attorney Lexus. "Yes, attorney." "Are you still a kid? Why can't you handle a simple death threat?" "Attorney, it was not a simple death threat. Sinabi ng kalaban sa death threat na papatayin ang nanay ni Concept kung ipapanalo niya ang laban, kaya ganun ang nangyari." Esplika naman ni Jude. Huminga ng malalim si Attorney Lexus. "What's the case?" "Simpleng agawan ng lupa ng magkakapatid, attorney." Esplika naman ni Dex. "Then what are you doing there, Concept?" Tanong ni Attorney Lexus. "Hindi pa ba sapat sa kanya na lumuhod si Concept? He's so cruel." Tura naman ni Brute kay Dex na awang-awa kay Concept. "Mas mahalaga pa ba ang lupaing pinag-aagawan ng mga gunggong na magkakapatid na yon kaysa sa buhay ng nanay mo?" Natigilang bigla ang 5, lalong-lalo na si Concept. Nagpamura naman si Attorney Lexus. Humagulgol bigla sa saya si Concept. "No matter what kind of case you're going to handle, always prioritize your family. We can't clean everyone's shit. But if it requires us to sacrifice the safety of our family, then drop that fucking case. Kailangan tayo ng mga kliyente natin, and they can shove their money on our ass anytime. But what about us? Sinong tatakbuhan natin kapag nagkakaletse-letse na ang lahat?" Mababa ngunit may pagbabanta ang tono ng boses ni Attorney Lexus at ramdam iyon ng lahat ng narito sa law firm niya. Humagulgol bigla si Concept. He thought he did the wrong thing. Ilang araw na siyang binagabagabag ng isip nito. But here's Attorney Lexus, his boss, and at the same time his mentor, giving him back his peace of mind. "Kids," tawag niya sa 4 na nakaupo. "Bring this kid to their house. Make sure his mom is fine." Utos niya. "Yes, attorney." Sigaw ng mga ito, nagpipigil na huwag maiyak. Tinulungan ng 4 si Concept at bago pa sila makaalis ay tinawag silang muli ni Attorney Lexus. "Have this." Binigay niya ang debit card sa mga ito. "Have a drink finding out the situation of the punk's mother." "Yes, attorney." Maligayang sigaw ng mga ito. "Attorney, kami rin araw-araw na nakaka-receive ng death threats." Sigaw ng isa sa mga empleyado niya sa law firm.
Oo nga sir. Pagsang-ayon naman ang lahat. Do you want me to get broke? Kung gusto niyong uminom kayo ng tubig. Nag-walk out na siya at nang hindi na kayanan ng pangunguyokoy ng ilang empleyado niya ay sumuko na rin siya. Short? Long? Tawag niya sa driver niya at personal assistant niyang busy na naglalaro ng Dota sa sarili nitong table. Yes sir? Order some lunch. Make sure there's a lot of meat and cold drinks. Yes sir. At nagkagulo bigla ang saya ng buong law firm. Mukha lang matigas at walang puso itong si Attorney Lexus sa mga empleyado niya. But he has a big heart for them. Ayaw niya lang aminin. No one still wants to marry me? Tanong niya sa mga empleyado niya at nawala bigla ang hayop ng mga ito. Wala man lang bang may crush dito sa akin? Sigaw niya at hindi na siya muling pinansin ng mga empleyado niya. Tumalikod siya at may narinig siyang natawa. Medyo nahiya siya kaya pumasok sa sariling office niya. He feels violated. Attorney, this is already the plan. Attorney had his lunch alone in his own office at hindi na siya nakasabay sa mga empleyado niya. Nahihiya pa rin kasi siya sa mga ito at ayaw niya ring binabato siya ng mga maraming tanong kaya napagdesisyonan niyang doon na lang mananghalian. By 1 p.m., pumasok na ang 3 niyang staff sa public relations para ilatag ang mga plano nito sa secret hiring ng pretend girlfriend niya. 4 na pages iyon at habang binabasa nga niya ito ay nagsalita na ang isa sa mga PR niya. Attorney, you will wear a mask during the hiring process. You will be the one who'll scan them. Wala ring makakaalam na ikaw si Attorney Lexus Park. Because we won't disclose anything about you except for the fact that you are an attorney and is currently finding a pretend girlfriend. All your staff here are already asking their friends and acquaintances about it, kaya paniguradong hindi lalangawin ang hiring niyo. Napalunok si Attorney Lexus sa naging explanation nito. He immediately composes his professional self. Inayos niya bigla ang lumuwag niyang tie. Why can't you do it on social media? Bakit kailangan niyo pang istorbohin ng mga staff ko? Attorney, if we will post it on social media, malalaman agad ang lahat na ikaw si Attorney Lexus Park. And aside from the fact that I will do your harm, hindi naman kakayanin ng dami ng babaeng maaaring mag-apply. Napangisi siya pero agad niya rin naman itinago yon. I see. He paused a bit. Pero paano kung kumalat ang balita na ako nga ang naghahanap ng pretend girlfriend? Attorney, we can simply deny it since we won't leave any traces of the secret hiring. Esplika ng isa niya pang PR. Wow! Namangha bigla si Attorney Lexus. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa inyo. You are all brilliant. Thank you, Attorney. Sabay na sabi ng 3. They are all very flattered. Pero parang may mali. Napatingin siya sa mga ito. Nakadikwatro si PR1 at panay ang suklay sa buhok. Naka-nail polish si PR2 at makintab ang labi habang si PR3 naman ay sobrang haba ng pilik mata. Napaatras si Attorney Lexus. His reaction is very delicate and cute. By any chance, are you? Tinuro niya ang mga ito gamit ang nanginginig na kamay. Yes sir, mga joke lang kami. At nag-appear ang mga ito. Naiwan si Attorney Lexus roon na tulala. Hindi dahil sa napag-alaman niyang bakla ang mga PR niya, kundi dahil sa nalaman niya mula sa mga bibig nito na 2 dito ang my girlfriend at ang isa naman ay kasal sa isang foreigner. He is straight, but why it is that he has no one? He feels violated. Should I just become like them? Nagpout si Attorney Lexus. Kinurap-kurap ang mga mata at nagkunwaring inayos ang imaginary na mahabang buhok papunta sa likod ng kanyang tenga. But it's giving me some chills. Nanginginig siya na parang kakatapos lang umihi. It's a bad idea. Dagdag niya at inayos niya na agad ang sarili niya. Bakit lahat ng nakapaligid sa akin may kain-e relationship?
Long has a girlfriend, and while Short is already seeing someone. Yung tatlo kong PR, mayroon na rin. I can't get the point. What's the point of being in a relationship? It's a pain in the ass. Pagrereklamo ni Attorney Lexus habang umiinom ng whiskey sa isa sa counter ng detergente barista. Kasama niya ngayon ang 6 na miyembro ng Professional Boys Club na sina Raver Lee, Peter Domino Lee, Michael Yuanday, Mateo Grenier, Cynic James Abbott at Cupid Lopez. 17 silang lahat sa samahang ito, pero ngayon ay silang 7 lang muna ang nandito. At sa kanilang lahat, siya lang ang walang dala-dalang girlfriend. Our attorney is lonely. Tawang-tawang banggit ni Cupid Lopez, isang professor at may-ari ng ilang private libraries. Dr. Matt, check his heart. Utos naman ni Michael Yunda, isang sikat na artista. Agad na nilagay ni Dr. Mateo, isang doktor, ang daladalang stethoscope sa dibdib nito. Pinakinggan niya agad ang tibok ng puso ni Attorney Lexus. Attorney, your heartbeat is so slow. It's an indication that you are suffering some sort of longing for a special someone. I advise you to find someone who'll take care of your heart as soon as possible, or else it will lead to a more serious kind of heartbreak disease. Nagkantsawan bigla ang 6 na matitipuno at gwapong lalaki. I'll write a book on how to find a lover, so that this punk can have a manual about it. Tura naman ng writer na si Cynic James Abbott. Well, take care of the contraceptives and condoms. Ani naman ni Raver Lee. Sabay akbay sa kuya niyang si Peter Domino Lee. Pareho silang may-ari ng mga kumpanyang gumagawa ng contraceptive pills at condom. Nagtawanan ulit ang 6. Introduce me at your girls now, you punk. Ani Attorney Lexus at nagpunta na nga sila sa isang sofa ng bar kung saan naroon ang mga girlfriend ng kaibigan niya. Raver Lee has a girlfriend which is a model, habang si Michael Yunday ay mayroon namang girlfriend na screenwriter. Cynic James Abbott has someone who is a midwife, habang si Cupid Lopez naman ay may nililigawang estudyante. Kamuntikan niya na nga itong nasuntok nang mapag-alaman niyang minor pa ito. Si Doc Mateo naman ay hindi pa pinapakilala ang girlfriend dahil kanina pa ito nagwawala sa labas dahil sa kalasingan. While Peter Domino Lee has a girlfriend who have a weird style in dressing up and at the same time has a speech problem, and her name is Lucrecia Camulag. Attorney ka? Ang galing naman. So, pinapakulong mo yung mga masasamang tao? Paano kung hindi masamang tao? Kinukulong mo pa rin ba? O sa preso? Tanong nito sa kanya. Medyo naduling si Attorney Lexus sa tanong nito sa kanya. At mabuti na lang ay kaagad na nagbigay ng translation ang boyfriend nito na kasamahan niya sa Professional Boys Club na si Peter Domino Lee. Lasing na umuwi si Attorney Lexus sa bahay niya. Short was the one who drove him back to his house at tumulong na rin si Short sa pag-ayos nito sa kanya nang makarating ito sa bahay. Short and Long pitied their boss very much dahil kahit masasabing successful na ito sa buhay ay wala naman itong may paglalaanan ng tagumpay na iyon, liban na lang sa mga material na bagay. He has no family at wala na rin itong kinakasama, at kahit hindi sinasabi sa kanila ng amo nila, ramdam ng mga itong malungkot ito, lalo na sa mga araw na mag-isa lang ito. Attorney Lexus may disagree the concept of building a family because of his troubled past. But by just merely looking at his eye, no one can deny that he is longing for a warm and deep connection with someone. Pero ayos lang iyon. Dahil bukas ay magsisimula na ang secret hiring para sa pretend girlfriend nito. His relationship with his soon pretend girlfriend might be business-like at first, pero malay natin, baka mauwi ang lahat sa totohanan at legal na partnership. Kaya Attorney Lexus, know that we are hoping the best for you. Fighting! By 12, umalis na si Short at Long at nagising naman siya nang may nag-text sa kanya, si Concept. Hi Attorney, hindi ko alam kung tulog ka na and I'm sorry for sending you this late message.
in case if it will disturb you from your sleep. But I am just sending one to inform you that my mother is okay, and I owe it a lot to you. From now on, I will work as hard as I can so that I'll become a lawyer as great as you. And in case you'll grow old alone, don't worry because I will take care of you. Concept. Ay, this punk. Ani ni Attorney Lexus at nakatulog na siya ng mahimbing nang may ngiti sa kanyang muka kahit na bumalot ang maraming sana sa isipan niya. Sana buhay pa ang mama niya. Ngayon, gaya ni Concept. Sana nakakausap niya rin ito. Sana nabibigyan niya rin ito ng regalo at sana narito pa rin ito sa tabi niya sa mga panahong gaya nito na sobrang lungkot niya. Pinagsasapak niya ng kaunti ang kanyang dibdib nang makaramdam siya ng kirot sa puso niya dahil sa isiping iyon. He thought of wanting his mother to come back to life. Hurts very much. Pero gaya ng mga nakalipas na gabi, nakatulog rin naman siya sa kabila ng matinding sakit na iyon. Deborah. Habang pauwi ako sa amin, walang ibang laman ng isip ko kundi ang bagay na iyon. 1 million. 1 million pesos para sa pagiging pretend girlfriend ng isang hot attorney. Hindi rin masama. Medyo nakakawala lang ng dangal, pero kung tutuusin, malaking bagay na rin iyon. Saang daan ka pa makakapulot ng 1 million? At kahit nga yata magkanda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho, siguradong aabutin pa ako ng mahabang panahon bago ako makaipon ng ganong kalaking halaga. At teka, bigla kong nakagat ang hintuturo ko nang bigla akong may mapagtanto. Kung magiging pretend girlfriend ako sa loob ng 1 linggo, may chance din ba kayang... Ura-urada akong nagpabalik tanaw sa naging pag-uusap namin ni Ma'am Lisa 2 days ago. Deborah, sabihin mo nga sa akin, hindi ka ba nakakaranas na Virgin pa po ako, ma'am. Mahina kong sagot. Napailing ako. Hinawakan ko ang pisngi ko nang bigla itong uminit. Napalingon ako sa paligid. Nasa gilid ako ng daan at kahit gabi na ay may nakakasabayan pa rin akong mga tao. What the heck? Bakit ko biglang naisip ang bagay na iyon? Focus ko dapat ang 1 million. Napatingin ulit ako sa paligid. Buildings, mga sasakyan, mga tao. Buti na lang at ako lang ang nakakarinig sa mga iniisip ko. Bakit ko ba kasi naisip iyon? Pretend girlfriend lang naman yung trabaho. Hindi naman pokpok. Pero teka. Biglang humina ang paglalakad ko nang mayroon ulit akong na-realize. Panandalian akong napatingin sa traffic light na unti-unting bumababa ang bilang at nang mag-zero na nga ito ay doon ulit ako nakapagsalita. Ang advance ko namang mag-isip. Hindi pa nga sigurado na ako yung mapipili. Pero ang layo-layo na agad ang inaabot ng utak ko. Kinamot ko ang sobra kong kating anit at naglakad ulit. At isa pa uling rason kung bakit ako dapat madismaya. As if naman ilan lang kaming pupunta sa screening bukas. For sure marami ring nagkakandara pa sa attorney na yun. Kaya doon palang italo na ako. Napabuntong hininga ko. Ba't ba ang malas-malas ko kasi? Bigla akong namangha ng madaanan kong bigla yung law firm ng attorney na naghahanap ng pretend girlfriend. Nasa first floor ito ng isang building na may 7 palapag at masasabi ko ring high class ang law firm nito. Dahil bukod sa salaming ang wall nito, ay Macintosh din ang bawat computer na nasa loob. Mula rito sa labas ay kita ang lahat ng table sa loob. May isang kwarto rin doong mukhang private dahil natatakpan ng mga blinds ang walls nito. May mahabang koridor din sa gilid na papunta yata ulit sa isa pang mas malawak na private room. May iilang staff pa rin na naroon sa loob at noong natapos na nga mga ito sa ginagawa nila ay tumalikod na ako. Narinig kong tumatawa ay yung mga staff noong lumabas sila at dahil doon ay naisip ko, bigla na mukhang masaya sila sa mga trabaho nila. And that their company must have take good care of them para mag-overtime sila hanggang sa oras na ito. Nainggit ako bigla sa kanila. Ang gaganda ng mga suot nila. Professional na professional. Ang linis-linis tingnan. Napatingin ako sa sarili kong damit. Ilang beses ko ba itong inuulit-ulit na suotin? Nakakainis. Kung pwede lang sanang magbuhubad dito, gagawin ko talaga. Nang mangarating ako sa tawiran, ay gaya ng nakagisnan ko, tumatawid lang ako ng tulala.
Sinikap ko ring apakan lang iyong puting linya at kada nagagawa ko ngayon ay kahit papaano, nakakaramdam ako ng saya. Bakit ba kasi bigla akong naging 22 years old? Parang kailan lang 6 years old lang ako at bukod sa pagkain ng lupa ay wala na akong ibang iniisip. Kung alam ko lang na ganito kakomplikado ang maging 22 years old, sana naghanap na lang ako ng paraan dati para manatili lang akong bata. Iyong tipong magiging stagnant lang ang edad ko at hindi ako tatanda. Isang potion? Isang radioactive na bagay na magtitigil sa pagtanda ng cells ko? Meron bang ganon? Napasigaw ako, dala ng pagkabigla nang may biglang pumrenong sasakyan sa gilid ko. Ibinaba ng driver ang window sa gilid niya. Nilabas niya ng bahagya ang mukha niya at sinigawan ako. Hoy miss! Ano ba? Balak mo bang magpakamatay? Tumalon ka sa tulay, huwag kang magpasagasa. Perwisyo. Aba, nagsaliparan bigla mga dandruff ko. Siya pa tong muntik ng makasagasa, siya pang galit. Sinigawan ko rin siya. Mukha ba ako magpapakamatay? Nakita mong nagulat ako, di ba? May magpapakamatay bang nagugulat, ha? Sinipa ko yung nguso ng kotse niya. Umaray ito. Bakit ako magpapakamatay? Hindi pa nga ako nakakatikim eh. Magpapakamatay na ako? Hindi pa nga ako nakakakita nun eh. Magpapakamatay na? Ano, ha? Ano? Gusto mong mamatay na ako? Gusto? Dali. Pakita mo yan sa akin. Napalunok ng laway ang driver. Inatras niya ang kotse niya at kumaripas na sa pagtakbo. Napairap ako pero kinalaunan ay napahawak bigla sa dibdib nang kamuntikan ng kapusin ng hininga. Grabe. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakasigaw ng ganoong kalakas at ganoon kabastos. At hindi ko alam kung dahil ba ito sa alak o dahil ba ito sa kakatotohanang punong-puno na ako. Natakot akong bigla sa sarili ko. Ganito pala ako kapag nagagalit. Napatingin ako sa malawak na daang nasa magkaparehong gilid ko. Hinahagkan ito ng kahil na ilaw na nagmumula sa mga street lamps at sa pagkakatanda ko ay dito na rin naganap ang first kiss ko na nangyari lang noong nakalipas na isang araw. Kumusta na kaya siya? Kumusta na kaya ang lalaking iyon na nahalikan ko? Napaagik-ik ako at tumawid na. Mukha akong tanga. Tahol na tahol sa akin ang isang aso noong makatawid ako. Hindi ako natinag. Ano ba? Sigaw ko sa aso. Papatayin mo ko? Walang tigil ito sa pagtatahol. At hindi pa rin ito natinag. At sinugod pa nga ako. Tulog na si mama at papa nang makarating ako sa bahay. Nagtiptoe ako at noong nakapasok na nga ako sa kwarto ko ay inayos ko na lahat ng mga susuotin ko bukas. Sinabit ko na sa hanger ang pinakapaborito kong damit. Nilaban ko na rin ang pinakapaborito kong panty. Sinampay sa likod ng ref. Masasabi ko nang prepared na ako at kahit malabong mapili ako bukas, ay gusto ko pa rin sumubok. If chances are absent during the time of trying, the one must cling for another means. And that thing is called miracle. Pinikit ko na ang mga mata ko nang humilata na ako sa aking banig. I need beauty rest. Kailangan kong maging blooming bukas. Kahit konti lang.